Magandang umaga po sa ating Senior Deputy Speaker, sa ating mga co-chair, sa ating mga colleagues at ang may inibitahan nating mga resource speakers ngayong umaga at sa taong bayan na nakikinig po sa aking tinig ngayon. Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Gusto kong makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo. Gusto ko munang banggitin, Your Honors, ang sinasabi po ng Biblia. Anong sabi ng Biblia sa Romans chapter 3? Hawak-hawak ko ang Biblia ngayon. In verse number 12, ang sabi rito, they're all gone out of the way. They are together become unprofitable. There's none that do it good, no not one. Their throat is an open sepulcher. Anong ibig sabihin ng their throat is an open sepulcher? Nanlalait, nang aabuso, nang iinsulto, nagmumura, naninira. Yan ang ibig sabihin ng their throat is like an open sepulcher. With their tongues, they have used deceit. The poison of the asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. Kung meron kayong Biblia, tingnan nyo kung anong sinasabi dyan. Ito ngayon ang aking mensahe, tatlo lang Ano yon? Galit, respeto, pagmamahal. Bakit may Quadcom? Bakit nagsama-sama ang public accounts, ang public order and safety, ang dangerous drugs at human rights? Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin to shed light on what is happening to our country. Ang proliferation ng illegal pogo sa ating bansa dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Ang tanong ay ganito, sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala kaming fraudulently acquired? Paano sila nakakuha ng passport? Paano sila nakabili ng large tract of land samantalang marami tayong mga kababayan na wala man lang maliit na lupa na pagtatayuan ng kanilang bahay? Fraudulently acquired lands through bogus corporations. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya sapagkat, as I quote, I love this country. Billions of pogo money exchanged hands between these Chinese and some high public officials in the past administration. Pagmamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Pagmamahal ba sa bayan? If you allowed the hundreds of thousands of Chinese to come here who do not even love this country? Pagmamahal ba sa bayan na ilagay mo sa bingit ng alanganin ng ekonomiya ng bansa? Aber, gumanda ba ang bansa natin? Nabawasan ba ang korupsyon? Ang PNP na dapat magbigay ng proteksyon sa ating mamamayan ay naging kanlungan ng mga drug syndicate. Bakit? Pera. Kinakampihan natin ng war on drugs. Kinakampihan natin yan. Pero bakit kinakailangan may mamatay o pinatay ng mga 30,000 na tao na ang karamihan niyan ay mistaken identity, na ang iba ay mga bata? Ang sabi ng isang senador na nakaupo na dating PNP Director General, collateral damage. Collateral damage lang ba ang pagpatay? Yan ang gusto kong sagutin ng senador na yan. Collateral damage lang ba ang pagpatay kay Kian de los Santos? Collateral damage lang ba ang pagpatay
sa isang 3 taong gulang sa Cebu? Collateral damage ng ba ang pagpatay sa isang 9 na taong gulang na bata doon sa Caloocan? Collateral damage? Ang pagpatay sa isang pinagtanungan lang kung nasaan si Pilo, hindi sa sinabi niya, hindi ko alam, pinatay yung pinagtanungan. Samantalang si Pilo ay buhay pa at naglalako ng drugs. Collateral damage ba ang pagpatay sa isang driver ng tricycle driver na nagsakay ng drug pusher? Pinatay yung drug pusher, pero pinatay din ang driver ng tricycle. Yung pa ay collateral damage. Pagamahal pa sa bayan ito. Kapag ang tao pumapatay ng marami, at binabayaran ang mga pumapatay, pagamahal ba sa bayan ito? Nais kong sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. There are almost 120 million Filipinos, and most of these Filipinos love their country. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Galit tayo. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa masama na tinutulak ang bansa sa kasamaan. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa Pogo o anumang sugal na lalong nagpapahirap sa ating bayan at nagpapayaman sa ilan. Galit tayo sa droga na pumapatay sa maraming ating kabataan. Galit tayo sa mga human rights violators. Ito man ay agents ng pamahalaan o NPAs o terorista o mga kriminal na naghahasik ng kaguluhan sa ating mahal na bayan. Hindi po tayo terorista. Ano po? Hindi tayo terorista. Hindi tayo komunista. Hindi tayo diktatorya. Tayo ay demokrasya na nagmamahal sa isang malayang bansa. May respeto sa saligang batas, sa karapatang pantao, sa mararangal na mga public officials, lalo na sa taong bayan. Ayaw natin ng proliferation of illegal gambling. Ayaw natin ng mga Chinese na gusto tayong sakupin. Ayaw natin ng ilang mga opisyal ng bayan na imbis na suportahan ang bayan ay nakikitulog sa higaan ng mga dayuhan. Ayaw natin ng illegal na droga. Ayaw natin ng patayan. Galit tayo dyan. Respetado natin ang batas at dahil dito, mahal natin ang ating bayang Pilipinas. Yan, mga kaibigan, ang Quadcom. Kaya ngayon, nandito muli tayo. Tuloy po ang ating trabaho because we realize the gravity of the task before us. As a result of our hearing, we have already proposed legislation that will address the issues we have unearthed as we dug into the house and wife of extrajudicial killings. Pero hindi pa po natatapos sa pag-propose ng batas. As mentioned by our co-chair, Representative Barbers, we will also recommend the prosecution of those behind these monstrous killings. It is my hope, my prayer, that these recommendations are followed through so that justice is served for the families of the victims of the EJ case. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa pagkakataong binigay sa akin. Thank you. Bagamat di ito ang pag-uusapan natin sa araw na to, hindi po itong Pogo, ay ninais ng inyong lingkod na briefly ay mag-report po sa ating pong mga kababayan. Maikli lamang po ito, hindi naman po ito masyadong mahaba. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo yung mga ilang mahalagang natuklasan kaugnay ng mga kriminal at illegal na aktibidad
ng Philippine Offshore Gaming Operators o yung tinatawag po nating POGO. Una dito, yung paglaganap ng POGO matapos ang paglabas ng Executive Order number 13. Sa simula, natamasa ng bansa ang ilang benepisyo pang-ekonomiya. Marami tayo nakuhang pera sa POGO tulad ng mga benepisyo na kukuha natin. Subalit, yung mga lokal na trabaho, saka yung kita mula sa upan ng lupa at pasilidad, yun po yung ating mga nakukuha. Kayo pa man, naging malinaw na ang negatibong epekto sa lipunan ay higit na mabigat kaysa sa mga benepisyong ito. Kaugnay ng paglabas ng EO number 74 na inisyo ng ating pong presidente na nagbabawal sa lahat ng POGOs, internet gaming licenses, at iba pang serbisyong kaugnay ng offshore gaming. Isinulong namin kasama ang aking mga kapwa mambabatas ang House Bill number 10987 o ang panukalang Anti-Offshore Gaming Operations Act na naaprubahan na at malapit ng iulat ng Committee on Games and Amusement. Natuklasan din natin yung pagkakasangkot sa kriminal at illegal na aktibidades sa loob ng POGO premises. Sa mga operasyon ng mga otoridad laban sa maraming illegal na POGOs, nadiskubre ang lawak ng mga kriminal na aktibidad gaya ng human trafficking, cybercrimes, tulad ng love scams at loan scams, money laundering at iba pang krimen gaya ng kidnapping, prostitution, torture at murder. Ang mga presyong ito ay nagresulta sa pagkakaligtas ng libo-libong mga Pilipino at dayuhan. Ang Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, nakilala na ating pinakamalalang POGO hub sa bansa ay pinatatakbo ng dating Chinese police officer ng China, si Duaren Wu. Na ilang beses po nating inimbitahan, subalit wala na, nakatakas na po. Kasama ang kanyang inaanak na si Catherine Cassandra Casiliong. Sila ang nagpasilita ng mga sublease contract sa pagitan ng Whirlwind Corporation at Lucky South 99. At nalaman din natin na naging pugad ang POGO ng mga kriminal na wanted sa iba't ibang bansa na nagdulot ng panganib sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Kung maalala nyo si Wang Xiyang, ang big boss ng Hongsheng Gaming Technology, ng Sun Yuan Technology sa Banban Tarlac, ay isang pugante sa China. At kasosyo ni Gu Waping na kilala rin bilang dating alkalde ng Bamban Tarlac. Ang iba pang mga Chinese nationals na nakasangkot gaya nila Xiang Ruijin at Lin Baoying, nahatulan to ng guilty sa isang kaso ng money laundering na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar sa Singapore. Naalaman din natin ang paggamit ng mga peking dokumento ng ilang mga Chinese nationals na konektado sa POGO. Ang mga tulad nila Gu Wangping, Xiang Mier, nakilala rin natin si Sheila Go, at si Hong Jingsing, nakilala naman natin bilang Tony Yang, ay gumagamit ng peking dokumento upang patunayan na sila ay mga Filipino citizens. Bukod dito, ginagawa rin dami ng ilang Chinese nationals ang ating mga kababayan upang gawing lehitimo ang operasyon ng POGOs. Ang ilang Filipino incorporators ng POGO companies gaya nila Ronelyn Paterna, Stephanie Mascareñas, Julian Linsangan III, Edwin Ang, Marion Ryan Chua ay naharap na sa mga kasong kriminal dahil sa iligal na gawain ng POGOs. Ang pagkakasangkot ng dating tagapagsalita ng Pangulo na si Attorney Herminio Harry Roque Jr. sa operasyon ng POGO sa pagdinig mismo ng chairman ng PAGCOR ang nagpatunay na sinamahan ni Attorney Roque si Cassandra Ong sa isang meeting upang talakayin ang lisensya ng PAGCOR at ang utang ng Lucky South 99. Si Attorney Roque at ang kanyang asawa ang nagmamay-ari ng Biancham Holdings
and Trading Corporation na nagmamay-ari rin naman ng 99% ng shares ng PH2 Lot 37 Pinewood Holdings Incorporated o PH2. Ang PH2 ang nagmamay-ari ng Pinewoods Village sa Tuba, Benguet na inuupahan ng Chinese fugitive na si Sun Li-ming na naaresto ng PAOK at BI agents kasama ni Wang Keping, isa pang Chinese fugitive. May iba pang mahalagang natuklasan ang Quadcom na ito na nakapaloob sa progress report ng Quadcom na ihaharap sa plenaryo sa susunod na linggo. Kaugnay nito, inirekomenda natin ang mga sumusunod. Paigtingin ng mga local government units, ng ating mga mayors, ng ating mga governors, ang kampanya laban sa guerrilla pogos sa kanilang nasasakupan. Bigyan ng Department of Labor and Employment na sapat na suporta ang 40,000 Pilipinong manggagawa ng pogos na nawalan ng trabaho upang makahanap ng alternatibo. Fast track ng Bureau of Immigration ang deportasyon sa mga dayuhang manggagawa ng pogos. Higpitan ng mga regulatory agencies ang pagmamonitor sa mga service providers ng iligal na pogos upang matiyak ang tuluyang pagpuksa sa offshore gaming operations sa bansa. Magpatupad ng mas mahigpit na proseso ng verifikasyon para sa mga dayuhang manggagawa at employer. Magtatag ng global network para sa real-time information exchange laban sa human trafficking. 3 araw na lang po mga kababayan ang sesyon ng kongresong ito. At muli tayong babalik sa Enero. Ang Quadcom na ito ay nagnanais ng wakasan ang ilang mga issues na ating nabigyan ng kaukulang mga solusyon sa pamamagitan ng mga ilang inihaing panukalang batas. Ngunit kailangan po nating subaybayan ang masamang epekto ng pogo sa ating lipunan. Garantisado, ang takbo ng mga remnants ng pogo ay sa BPO, sa mga barangay, sa maliliit na lugar, sa malalayong lugar, basta't may internet na maaari silang mag-operate secretly. Yung mga Chinoy na na-deport na ng ating gobyerno at patuloy na i-deport pa ay masosolusyonan na natin. Subalit ang nakikita nating problema ay kapwa nating Pilipino na natuto na mula sa mga banyaga paano mag-operate ng pogo. It is my hope that these findings and recommendations would do justice to the countless hours of hard work rendered by my fellow lawmakers and the invaluable contributions and testimonies made by our resource persons. Sa inyong lahat, maraming po salamat at mabuhay ang bansang Pilipinas.